na nga. Paolo Abilino kinilig nang hinanap si Kim Chiu ng mga panay sa Sinulog. Dumalo kasi si Paolo sa Sinulog Festival kung saan ay super dagsa ang panay na umaasang makita ang katambal niyang si Kim. At in fairness kinilig nga naman sa kanilang sigaw rito. Nang tanungin si Paolo kung nasaan si Kim, ay sumagot ito ng nasa noontime show. Pero sabi ganun nila, tape na daw yung noontime show. Oo naman. Pero kaya lang syempre, tsaka Sunday yan eh. Basta sumasagot. Pero ang bumilib ako talaga, yung sabay-sabay na sigawan ng mga fans, diba? Dinig na dinig mo eh. Kim Chiu, Kim Chiu, Kim Pao, Kim Pao. Kaya si Paolo yung ngiti niya talaga habang ongoing yung parada. Hindi mawala-wala. Kasi nga naman, hanggang Cebu talaga, no? Oo nga, pero alam mo, natatandaan ko nung last sa Sinulog ni Kim, di ba sumakay siya dun sa float ng kanyang ini-endorsong Sinapay. Bakla talaga, Sinapay. Mga ganon, di ba gumanon si Kim? Tinanong si Paolo. Hindi, tama. Ano ba sinagot ni Kim? Basta may sinagot si Kim na nakakakilig din. Yun, pero nabigo nga no, ang Kim Paulandia sa Cebu na makita talaga si Kim kahit man lang sa airport o maramdaman or merong chika na nandoon si Kim. Siguro dahil kasi si Paolo pagkatapos pala ng parada kagabi, hindi naman dumiretso. Umuwi na ng Manila para hindi niya yata kayang maiwan si Kim ng bonggang-bongga ng matagal. Ganon. Etong dalawang to kung magkasama to, kahit tumagal sila ng mga 3 days, 4 days, okay lang. Parang ganon yata, parang si Paolo, parang haling na haling talaga kay Kim. Hindi, tsaka kahit saan siya magpunta. Oo. Ang naririnig niya talaga pangalan ni Kim Chiu. Puro ganon. Hindi pero talaga ikaw sila mapaghiwalay kahit ano pang mangyari. Ikaw nga, naniniwala ka ba na hindi kayang mawalay ni Paolo hindi kayang mawalay ni Paolo kay Kim? Kasi nga bali-balita na, 'di ba, na hatid sundo na nga daw or something, mga ganon. And why na? Ako naman, oo naman, naniniwala ako. Ito nga, malinaw na example nga ito na talagang, ang tagal na ng project nila eh. Kung tutusin, wala na silang ginagawang project. Wala na. Diba? So, naipalabas na yun sa isang streaming app, and hopefully this year nga may palabas naman sa mainstream. But anyways, yun nga, si Kim pa rin ang pinipiling kasama ni Paolo sa lahat ng ganap na sa buhay. Pwede naman siyang, kung tutusin, pwede na siyang pumunta mag-isa dun sa event o sa party, pero lagi parang mas, alam mo yung parang mas komportable, mas kampante siya pag ang kasama niya si Kim Chiu. May ganun kasing tao, yung parang pag ako nga, minsan pagpupuntang mag-isa sa event, medyo nag-aalanganin. Pero pag may kasama ka, parang okay na okay. Si Paolo parang ganun ang sitwasyon. Kung siya lang mahihirapan, kailangan bit-bit niya talaga lagi si Kim. Siguro lalo na doon sa mga kaibigan nila. Yung kaibigan ni yung mga Paolo. Yung kanilit na circle. Yung kaibigan ni Paolo, kaibigan na rin ni Kim. Yes. Kasi siguro alam nila kung ano talaga yung sitwasyon or estado nitong dalawang ito. At ganun din naman si Kim kay Paolo, na kapag mga circle of friends nila, ando doon din pag may question, ando doon din si Paolo. Maliban na lang, hindi ko pa kasi nakikita si Paolo na nasa event nila Bella Padilla, nila, di ba? Ni Angelica Panganiban. Siguro nagkakataon na kapag merong event or merong okasyon kay Angelica, baka may trabaho si Paolo. Kaya minsan siguro na ilang si Paolo. Si Paolo kasi parang mas gusto niyang makihalubilo doon sa mga kaibigan niya na wala sa showbiz. Pero case-to-case basis. Pero kung ito naman ay napakalapit katulad nung kay Garlic Garcia at iilan lang naman sila at magkakaibigan, di caring-carry. Ang nakikita ko kasi dito, parang mas gusto kasi ni Paolo na private talaga at silang dalawa lang ni Kim. Tsaka bagay kasi yung personality nila pag pupunta sila sa event. Like si Paolo kasi alam mo na yung talagang kahit anong gawin mo sa kanya, paupuin mo lang siya sa isang sulok. Talagang okay na sa kanya. So dapat meron siyang Kim Chiu sa side na chumichika naman. So ganun yung personality nilang dalawa eh. So okay na okay yun talaga. Kaya feeling ko mas marami talagang, di ba ganun, pag wala kayong pag opposite attract, tahimik ka, maingay yung isa. Oo, pero meron din mga tahimik tapos ayaw nila ng mga maiingay na jowa. Pero kasi si Paolo,
Iba naman ang siguro yung ingay ni Kim. Hindi naman siguro si Kim pag dalawa lang sila ay nagtatatumbling. Meron kasi mga ganun. Pero kasi si Paolo, joker din yan, di ba? Nonchalant pero joker din yan. Ako, alam na nitong kiliti ni Kim sa tutulong. Alam niya na kung paano patawanin ng bonggang-bongga si Kim. At alam naman ni Kim kung paano lambingin si Paolo. Ay, papost muna ng picture na sinend ko sa chat group, yung Paolo 2016. Ay, teka muna bago yan. Ang Sige, sabi papost, may nag-message kasi si Tapet Roque Prince Caleb. Nung last year, nung tinanong si Kim kung nasaan si Paolo, tinuro niya yung puso niya. Doon na nung nag-float siya, di ba? Kung totoo nga, mukhang malaking balita ito sa mundo ng showbiz, lalo na para sa mga fans ni Kim Chiu, na kilala sa tawag na Chinita Princess. Heto ang isang masusing reaksyon at analysis tungkol sa balitang ito. Kung handa na si Kim Chiu na iwan ng showbiz, makikita natin dito na malaki ang pinapahalagahan niya sa personal na buhay at kaligayahan. Hindi biro ang desisyon na iwan ang industriya ng entertainment sa Pilipinas, lalo na kung matagal na siyang nasa spotlight at may malakas na fan base. Maraming artista ang nahihirapan sa ganitong hakbang dahil sa exposure, career opportunities, at ang financial stability na dala ng showbiz. Para kay Kim Chiu, maaaring ito ay tanda ng maturity at pagbabago ng priorities. Baka mas gusto niyang ituon ang sarili sa pamilya, personal growth, o kahit sa ibang career endeavors tulad ng business ventures, philanthropy, o creative projects na hindi visible sa telebisyon. Maaaring may koneksyon ito sa mga isyung kinaharap niya sa showbiz kamakailan o sa kanyang personal na relasyon at buhay sa labas ng kamera. Pwede rin na nagplano siya ng gradual na withdraw, hindi bigla ang pag-alis, para maayos ang commitments niya sa network at projects. Ang fan reactions ay siguradong magkahalo. May malulungkot at magdadalawang isip na fans, pero may iintindihin at susuporta sa desisyon niya. Bilang isang artista na nasa limelight mula pagkabata, natural lang na dumating ang point na gusto niyang magkaroon ng normal na buhay. Ang desisyon niyang ito ay pwede ring magsilbing inspirasyon sa ibang artista na pahalagahan ang sariling well-being, higit sa fame. Kung titingnan natin ang balita, malaking hakbang ito para kay Kim Chiu. Isa itong indikasyon na may malalim na pagbabago sa kanyang priorities. Marahil gusto niya ng mas pribadong buhay o mas maraming oras para sa pamilya at personal goals. Sa perspective ng fans at showbiz community, natural na magkakaroon ng halo-halong reaksyon. May malulungkot dahil mawawala ang regular na presensya niya sa telebisyon, pero may iba rin na susuporta sa kanyang desisyon at masaya sa kaligayahan at kapayapaan na pwede niyang makamtan. Personal kong masasabi, ito ay isang matapang at respetadong hakbang. Hindi madali ang iwan ng industriya kung saan ikaw ay kilala at may malaking following, kaya ito ay patunay na mas pinapahalagahan niya ang sarili niyang well-being at buhay sa labas ng spotlight kaysa sa fame. Ang balitang handa na si Kim Chiu na iwan ng showbiz ay tunay na malakas na dagok sa mga tagahanga at sa buong entertainment industry. Si Kim, na kilala bilang Chinita Princess at isa sa pinakamatagumpay na artista sa Pilipinas, ay matagal nang naging bahagi ng buhay ng maraming tao, mula sa teleserye, pelikula, hanggang sa endorsements. Kaya ang idea na aalis na siya sa industriya ay hindi basta-basta. Kung titingnan natin sa personal na aspeto, maaaring ito ay tanda ng maturity at pagbabago ng priorities. Maraming artista ang dumaranas ng burnout, lalo na kung matagal na silang nasa limelight. Ang pressure, expectations ng fans, at constant scrutiny ng social media ay nakakapagod sa mental at emotional health. Para kay Kim, ang desisyon na ito ay maaaring nakabase sa pagnanais na magkaroon ng mas pribadong buhay, mas maraming oras para sa pamilya, o pagkakataong sundan ng ibang passions na hindi limitado sa showbiz. Para sa mga fans, ito ay siguradong magdudulot ng mixed emotions.
May malulungkot at hindi makapaniwala dahil bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang panunood kay Kim sa TV o sa social media. Ngunit may iba rin na susuporta sa kanyang desisyon. Nauunawaan na ang kaligayahan at well-being ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa kasikatan. Sa ganitong tananaw, ang hakbang na ito ay maaaring magbigay inspirasyon sa ibang artista na pahalagahan ang sarili at hindi lamang ang karera. Mahalagang pansinin din na ang balitang ito ay hindi bigla ang desisyon. Karaniwan sa mga artista ang gradual na withdraw. Maaaring tapusin muna ang ongoing projects, planuhin ang future ventures, at siguraduhing maayos ang transition. Ito ay nagpapakita ng professionalism at respeto niya sa kanyang trabaho at sa mga taong umaasa sa kanya. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng isang malakas, matapang at maayos na hakbang ni Kim Chiu sa kanyang buhay. Ito rin ay paalala sa lahat na kahit sino, gaano man kasikat o kasuccessful, ay may karapatang pumili ng kung anong makakabigay sa kanila ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Maraming pwede pang idagdag sa balitang ito para mas malinaw ang konteksto at epekto ng desisyon ni Kim Chiu. Una, posibleng dahilan ng desisyon. Personal growth at well-being. Maaring gusto ni Kim na magkaroon ng mas balansing buhay, malayo sa stress at pressure ng showbiz. Pamilya at relasyon. Baka gusto niyang ituon ng oras sa pamilya, mga kaibigan, o personal na relasyon na matagal nang naapektuhan ng kanyang busy schedule. Ibang career o ventures. Maraming artista ang lumilipat sa business, entrepreneurship o maging sa social advocacy. Posibleng ito rin ang plano ni Kim. Ikalawa, timing at transition. Hindi karaniwan ang bigla ang pag-alis sa showbiz. Malamang ay may planadong transition siya, tulad ng pagtatapos ng projects, pagsettle ng commitments, at paghahanda ng fan announcement. Ikatlo, reaksyon ng fans at publiko. May mga fans na malulungkot, may ilan na magdadalawang isip, at may iba rin na susuporta sa kanyang desisyon. Ang kanyang loyal fanbase ay malamang magbigay respeto sa choice niya, lalo na kung ipapakita ni Kim na ito ay para sa kanyang kaligayahan at seguridad. Ikaapat, posibleng epekto sa showbiz industry. Si Kim Chiu ay isa sa pinakamapopular at profitable na artista. Ang pag-alis niya sa showbiz ay maaaring magbukas ng puwang para sa bagong talent o magbago ang dynamics ng teleserye at pelikula. Para sa networks at producers, maaaring maging challenge ang pagpuno sa kanyang lugar sa mga proyekto, pero maaaring magbigay din ng pagkakataon sa fresh faces. Ikalima, inspirasyon sa ibang artista. Ang hakbang ni Kim ay pwede ring maging halimbawa sa ibang celebrities na okay lang mag-prioritize ng sarili kaysa sa fame at mahalaga ang mental health at personal fulfillment. Heto ang isang speculative na future plan para kay Kim Chiu pagkatapos niyang iwanan ang showbiz. Una, entrepreneurship at business ventures. Maraming artista ang lumilipat sa business at kay Kim pwede niyang pasukin ang mga sumusunod. Beauty at lifestyle brand. May experience siya sa endorsements at beauty industry. Pwede niyang i-launch ang sariling skincare, cosmetics o fashion line. Cafe or restaurant venture. Maraming celebrities ang nagbukas ng food business. Maaaring i-leverage ni Kim ang kanyang personalidad at fanbase para sa unique concept. Digital content platform. Isang halimbawa, subscription-based content tulad ng vlogs, tutorials, o behind-the-scenes na projects. Ikalawa, advocacy at charity work. Kim Chiu ay kilala sa kanyang social responsibility at pagiging inspirasyon sa kabataan. Youth empowerment programs, workshops, seminars, o mentorship para sa mga aspiring artists. Charity foundations, pwedeng mag-focus sa causes tulad ng education, mental health, at women empowerment. Environmental advocacy, pag-promote ng sustainable lifestyle o eco-friendly projects. Ikatlo, education at personal development. Pag-aaral or specialization,
Baka gusto niyang i-pursue ang higher education, creative courses, o kahit business management para sa kanyang future endeavors. Skills development, acting, directing, writing, or producing para sa eventual comeback o behind-the-scenes work sa showbiz sa ibang kapasidad. Ika-4, lifestyle at personal growth, travel at wellness. Pwedeng maglaan lang oras para sa mental health, spiritual growth, at travel adventures. Private life, mas maraming oras sa pamilya, close friends, at personal na relasyon na matagal nang na-delay dahil sa showbiz. Ika-5, potential return in a different format. Hindi imposible ang comeback pero maaaring different format. Guest appearances, brand endorsements, or digital series. Producing, directing, or mentoring roles para sa mga bagong artists. Ang pag-alis ni Kim Chiu sa showbiz ay hindi katapusan, kundi simula ng panibagong yugto ng buhay, kung saan mas malaya siyang mag-explore ng iba't ibang passions, negosyo, advocacy at personal growth.